Ako, I was observing my friend. Matagal kami nagsama kasi sa TV, movies nung simula. So, nung mga first days, I was observing him. Kasi alam sa kanya? Hindi. Kaya nga sabi ko, support. At the same time, observing. Honestly, nagulat ako kasi parang season director na siya. Wow! Kung paano niya, unang-una, nagulat ako, professional na. Dahil hindi na late. Una, ang call time, ang aga. Hindi naman ganun yung kaibigan ko. Ang call time ito, hapon. So, yun, number 1. Number 2, while I was observing him, directing, kasi syempre, ako kasi honest sa kanya. Pag may nakita akong medyo parang kailangan ko siyang advice, parang, tol, mga wala eh. Wala akong, ako nagulat. I was surprised. I was amazed kasi parang season director na siya. Alam niya yung ginagawa niya, alam niya yung shots niya. Though tama yung sinabi ni Direk Jano, Direk Jano na ang laking tulong ng associate director niya. But I was so happy for him kasi yung craft na ginagawa niya ngayon, parang ang tagal na niyang gusto. Parang alam na niya yung ginagawa niya. So it only shows na parang matagal na pala niyang dream to mag-direct. So siguro habang nag-TV kami, nag-movie, sabi nga niya, siguro doon natututo na siya mag-direct din. Pinag-aaralan na niya. Pinag-aaralan na niya ng matagal. And this time nga, coming from him nga, na it is his dream. So ako naman... So sinuportahan mo na? Ha? Sinuportahan mo na? Sa eksena. Pero ako, as director, hindi ako nakialam sa kanya. Unlike pag magka-eksena sa isang movie or TV, nag-uusap kami. Pero ito, nag-observe lang ako, hinayaan ko lang siya. Kasi alam niya yung ginagawa na eh. Kumbaga sa Grab driver, sakay na ako sa likod, tinitingnan ko lang siya. Magaling eh. Congrats, Tol. Thank you. Thank you, Leia. Yeah, thank you. It's such an honor for me to have Tito Jano as my dad sa movie na to. And ang isa pong na-realize ko while working with him is kung gaano po siya ka-passionate talaga. Kahit first time lang niya po mag-direct, parang katulad ng sabi ni Tito Anjo, parang professional na agad. And sobrang creative din po niya sa mga scene, lahat ng details talaga. And he has helped me a lot din sa mga eksena kasi hindi po ako sanay gumawa ng comedy movie. So, natutunan ko po na dapat pala mas exaggerated ng konti yung mga facial expression, mga ganun. Mas masaya yung vibes. So, malaki po yun na itulong sa akin ni Tito Jano dito sa movie na to. Thank you. Yes. Luis. Hello po. Ako ang napansin ko ay thank you. And then, ang napansin ko kasi kay Kuya Jano, kasi matagal ko na rin siya nakakatrabaho sa movie, sa Viva, sa GMA. So, kilala ko siya as Kuya Jano, the performer. Pero ito yung ibang face naman niya. Kasi it's very, kapag ka-eksena mo siya, very seamless. Na siya yung director, siya yung artista. Kasi, parang kung isipin mo kung first time ng isang tao mag-direct, medyo nararatan pa ganyan. Sa kanya, wala. Makikita mo sa kanya, nag-internalize siya. Pero, kinukue niya yung mga camera kung saan ipupwesto. Pero may ginagawa niya yung pagiging director niya and pagiging actor at the same time. Which is really amazing. Kasi first time ko lang din na nakatrabaho ng someone na siya yung artista. Siya yung nagsusulat ng mga jokes niya. Siya yung puposisyon ng mga camera. So, yun, nakaka-amaze ang tingnan. And, somehow nakaka-proud na meron kang kapwa-artista na pinapursue yung passion niya, which is yung nga pagdadali. Kaya, guys, thank you. Thank you. Jano, Congratulations, direct. Jano, pareho yung sinasabi nila.
So nice. Sige po, iibahin ko pa. Hindi, ayun. I have to agree naman sa kanilang lahat. Talagang napaka-passionate talaga ni Kuya Direk Jano, no? So, ako isa lang din siguro ang masasabi ko na from nagtatrabaho kami sa Sangga na Sanggago, sa Gwapo Sanggi, isa sa magagandang ugali ni Jano Gibbs bilang artista, hindi po siya madamot. Kumbaga, parang isi-share niya sa yung knowledge niya sa tagal niya sa industriya. And napansin ko na talaga sa kanya na nung unang pelikulang ginawa namin, pakialamero na po talaga siya. Gusto niya na mag-direct kasi kay Direk Al, nangingialam na siya na direct mas maganda pag ganito, pag ganyan. Ganyan na siya. Kaya nung nag-shoot na kami na itong itutumba ka ng tatay ko, parang naano ko na, ay, ito talagang gusto niya. At sa loob ng dressing room, sinasabi niya sa akin, oh, Juliana, itong gusto kong kalabasan, itong ganun po. Nagbibigay siya kagad ng idea para at least mas madali namin magawa yung mga trabaho na. Ayun. Alright. So, Congrats. sorry. Ginalingan ko, ha? Thank you. So does this mean, Jano, na masusundan pa to? Sana, I hope so. I hope to make a Viva Max bold movie. Yun talaga yung goal ko eh. Ano lang to eh, stepping stone. So ng bold. No, really. No, I want to, this is, my directing is not to impress. Unlike other directors na nakikita ko. I'm not here to impress. I'm here to entertain. Gusto ko lang, I want to be a comedy director. I want to make people happy. Simple lang, yung hindi artsy, hindi, hindi yung maraming mga, or mga drama na, kunyari, comedy pero drama pala. Then, this is straightforward comedy drama. So I'm here to entertain. Alright, good luck sa January 24. Okay. Thank you, Leia. Thank you very much. That was Miss Leia Sabian, Entertainment. Hi, good afternoon. Belated happy birthday to our host. Thank you po. Thank you. Hi, Jano. Hi, Leia. Hi, Anjo. Nice to see you. Hi, everyone. Jano, was it your personal choice na isasamahan yung daddy mo for your directorial debut? Hiningi mo ba siya sa Viva? Yes, of course. He had to be in this movie. First directorial job. And bagay na bagay yung role. Sakto naman yung role sa kanya. So, tailor-made for him. I wouldn't want it any other way. Did you have a hand in writing the script? Or Yes. Also? Lahat. Wow. Story, script, I had a hand in everything. So, anong pinakamahirap for you in your directorial debut? Na ginawa mo? Kasi dati starring ka lang eh, di ba? Yes, oo. So, dadating ka lang sa set. I had a lot of help. I have to admit. I didn't have an assistant director. I had an associate director, which is Direk Julius. Direk Julius. So Alfonso, yes, Alfonso. He was an associate director. So halos pantay kami. Para kung meron man akong kulang sa shots, he would tell me, or I would ask him, Direk, okay na ba yun? May kulang pa ba ako? So I had a lot of help. The cinematographer, the DOP helped a lot. The executive producer helped a lot. And of course, the cast helped me a lot para mapadali yung trabaho. Hindi ka ba nahirapan in directing your cast members, particularly Anjo? Meron kaming drama scene ni Anjo eh. Medyo, sabi niya, Tol, ang tagal ko na hindi nagda-drama. So, but we pulled it off and it was really nice. Wala. Because precisely, I picked everyone for the role talaga, na bagay talaga sa role. So, pagdating doon, hindi na kailangan masyado i-direct because they're fit for the role. Can we ask the cast members, paano?
Juliana. How was it having Jano as your